Ang ika-negatibo siyam ng Hulyo ay hindi basta-basta araw lang. Paano kung matagal nang inihahanda ng universo ang sandaling ito para lang sa'yo? Pisces, naramdaman mo na ito, di ba? Ang kakaibang mga panaginip. Ang tahimik na mga senyales. Ang hatak na parang may tumatawag mula sa kailaliman ng katahimikan. Hindi ito imahinasyon mo. Nagbukas ang kosmos ng isang bintana, isang pambihirang pagkakaaling na kakaunti lang ang makakaramdam at mas kakaunti pa ang tutugon. Pero isinilang kang damhin ito. Tinatawag kang emosyonal. Sensitibo. Masyadong marupok para sa mundong ito. Pero ang totoo, hindi ka kailanman mahina. Nakatuon ka lang. Nakatuon sa isang bagay na mas malaki, mas matanda, at mas makapangyarihan kaysa sa kaya mong maisip. At ngayon, panahon na. Sa ika-negatibo siyam ng Hulyo. Tinatawag ka ng iyong cosmic fortune. Sasagutin mo ba ito? May mga araw na dumadaan lang sa atin. Pero may ilan na pinili. Tahimik ang Hulyo siyam. Hindi ito sisigaw. Hindi ito kikinang sa langit na parang paputok. Pero para sa Pisces may himig ito. Isang banayad na panginginig sa iyong dibdib. Isang pakiramdam na may nagbabago hindi sa labas kundi sa loob mo. Hindi ito aksidente. Sa Hulyo siyam, kikilos ang universo para sa iyo. Isang bihirang pagkakaalin. Isang espiritual na bintanang bumubukas, sapat lang para makatawid ang iyong kaluluwa. Pisces, matagal nang nakasulat ang sandaling ito sa mga bituin bago ka pa isinilang. Kilala ng kosmos ang puso mo. Kung gaano ka kalalim magmahal. Kung paanong tahimik mong binubuhat ang sakit. At kung paanong lagi kang nagbibigay kahit wala ka nang maibigay. Kaya ikaw ang pinili ng araw na ito. Pero ang kapalaran ay hindi basta-basta ibinibigay. Ito'y tumatawag. At tanging mga tunay na nakikinig, iyong nakikinig ng buo, ang makakahuli nito. Hindi ito pamahiin. Hindi rin ito pantasya. Ito'y tiyempo. At ang tiyempo ay lahat. Kahit pa hindi ka naniniwala sa astrolohiya, may isang katotohanang nananatili. Ang tamang sandali ay kayang baguhin ang lahat. At ang sandaling ito, sa'yo ito. Sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng cosmic shift na ito para sa Pisces. Para sa iyong pag-ibig, sa iyong pera, sa iyong layunin sa buhay. At higit sa lahat para sa iyong kaluluwa. Kaya umupo ka lang. Huminga ng malalim. At makinig ng mabuti. Dahil mas malapit na ang Hulyo siyam kaysa sa inaakala mo. At tinatawag ka na ng mga bituin sa pangalan mo. Yan ay kaluluwa ng Pisces, hindi ka lang basta isang signo eh. Narinig mo na yan dati. Emosyonal ang mga Pisces. Masihado kayong malambot. Lumulutang sa pangarap. At marahil, naniwala ka na rin na ang pagiging sensitibo mo ay isang kahinaan. Na ang kabaitan mo'y dahilan para madali kang masaktan. Na sobra kang makaramdam. Pero hayaan mong sabihin ko ito sa'yo. Hindi ka lang isang zodiac sign. Ikaw ang huling nota sa cosmic symphony. Ang malalim na paghinga pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ang panaginip na nagdadala ng karunungan ng lahat ng signos na nauna. Pisces, ikaw ay tubig. At ang tubig hindi mahina. Ito'y nagpapagaling. Dumudurong ng bundok. Nagbibigay buhay. At kapag kinakailangan nilulunod nito ang mga bagay na wala ng silbi. Isinilang ka sa ilalim ng isang signo na nakakakita ng hindi kayang makita ng iba. Nararamdaman mo ang mga bagay na kinatatakutan ng iba na pangalanan. Kahit nasa gitna ka ng maraming tao, nararamdaman mo ang lungkot ng iba. Binubuhat mo ang sakit nila na para bang iyon na rin. Hindi lang yan simpatya. Iyan ay spiritual na intuition. At sa kulturang tulad ng sa atin, dito sa Pilipinas, may bigat ang ganyan. Hindi natin tinitingnan ang emosyon bilang kahinaan. Naniniwala tayo sa mga palatandaan. Sa kutob. Sa mga ninunong bumubulong sa ating mga panaginip. At walang ibang signo ang mas marunong makinig kundi ikaw. Kaya kapag kumilos ang universo nararamdaman mo ito. Kahit hindi mo may paliwanag. Kahit walang maniwala. Hindi ka sira. Nakatuon ka lang. At ito ang dahilan kung bakit iba ang Hulyo siyam para sa'yo. Habang abala ang mundo sa pag-scroll mararamdaman mong may nagbabago. At marahil ang kakaibang pagkasabik na nararamdaman mo kamakailan. Ang tahimik na pananabik para sa'y mas higit pa.
Iyon ang kaluluwa mo naghahanda sa paparating. Dahil kapag kumatok ang kapalaran sa puso ng isang Pisces, hindi ito gumagamit ng kulog. Ito'y gumagamit ng mga bulong. Isang paggalawlay kosmos ang inihahanda ng universo. Hindi kailanman tahimik ang langit. Bawat segundo gumagalaw ang mga bituin. Lumulutang ang mga planeta. May dumadaloy na enerhiya. At habang abala tayo sa araw-araw, nag-check ng cellphone, nagsasaing, nag-aayos ng bubong, mahinahong umaayon ang universo. Tahimik. Tapat. Sa Hulyo 9, aabot sa makapangyarihang sandali ang sayaw na yon sa kalangitan. At Pisces ito ay para sa'yo. Pero anong abang nangyayari sa itaas? Una, si Neptune, ang iyong ruling planet, ay magsisimula ng isang bihira at maginhawang trine sa Mercury. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maging astrologer para maramdaman ang epekto nito. Pinamumunuan ni Mercury ang kaisipan. Si Neptune naman ang panaginip. Kapag nagkaugnay sila, lalalim ang iyong intuition. Ang mga ideya ay biglang magiging malinaw. Ang mga panaginip ay magdadala ng mga mensahe. Muling lilitaw ang mga lumang alaala, hindi para takutin, kundi para turuan ka. Pagkatapos ay si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, dahan-dahang lumalawak sa iyong emosyonal at espiritual na espasyo. Hindi ito tungkol sa biglaang yaman. Ito'y tungkol sa mga oportunidad na sumusulpot sa hindi mo inaasahan. Isang pag-uusap. Isang mensahe. Isang sandaling malinaw ang isip sa 2:00 ng madaling araw. Mga uri ng senyales na likas sa isang Pisces na mapansin. Kung tahimik ka lang upang ito'y madama. Kahit ang buwan ay may papel. Lilipat ito sa isang water sign, ang iyong elemento, at mas paigtingin ang iyong emosyonal na katalinuhan. Mararamdaman mo ang iniisip ng isang tao kahit hindi pa niya ito sinasabi. Ngunit heto ang mahalaga. Hindi habang buhay bukas ang mga cosmic windows. Ang Hulyo 9 ay hindi garantiya. Isa itong portal. Isang banayad na siwang sa gitna ng kaguluhan kung saan iniaabot sa iyo ng universo ang isang susi pero ikaw lang ang pwedeng pumili kung gagamitin mo ito. Sa astrolohiya, banayad ang mga ganitong pag-alin. Hindi ka nila pinipilit. Nag-aalok lang sila. At ngayon may iniaalok sa iyo ang universo. Isang pambihirang pagkakataon na maging tunay na ikaw. Walang ingay. Walang paputok. Isang bulong lang ng kalawakan. Pisces, panahon mo na. Kaya ang tanong ay hindi. May mangyayari ba? Kundi. Handa ka ba kapag nangyari na ito? Mensahe para Daig Pisces, ang gusto ng universo na marinig mo Pisces, ito ay hindi simpleng hula. Isa itong pag-uusap. At matagal nang sinusubukan ng universo na makipag-usap sa iyo. Sa mga kirot na hindi mo maipaliwanag. Sa mga tahimik na sandali kung kailan bigla ka na lang gustong umiyak. Sa mga panaginip na agad mong nakalimutan pagkagising pero may iniwang pakiramdam. Matagal ka nang kinakausap ng langit. Sa anyo ng simbolo, damdamin at katahimikan. At ngayon pinapalakas na nito ang boses nito. Dahil ang Hulyo 9 ay hindi lang tungkol sa astrolohiya. Ito ay tungkol sa kahandaan. Matagal ka nang gumagawa ng panloob na paghilom kahit pa hindi mo ito ramdam na progreso. Tahimik kang naghihilom, tumutulong at umaasa. At ngayon, ito ang tugon ng universo. Nakikita ka namin. Hindi ka invisible. Lahat ng pagiging malambot mo. Lakas yan na nakatago sa anyo ng kahinaan. Ang mga pagsubok na kinaharap mo ngayong taon? Hindi iyon parusa. Iyon ay paghahanda. Bawat pinto ang nagsara, bawat pagkaantala, bawat sakit ng puso, ay nililinis ang daan para sa kung saan ka tunay na usbong. At ngayon bumubukas na ang daan. Pero makinig ka ng mabuti. Hindi ito darating na balot sa kinang o palabas. Maaaring pumasok ito bilang isang simpleng bagay. Isang text message, isang kutob, isang lumang pangarap na bumalik. Maaaring magmukhang ordinaryo. Pero mararamdaman mo ito. Alam mo na noon pa man. Dahil hindi ka lang basta tumutugon sa buhay, ramdam mo ito. Pisces, malinaw ang mensahe. Ito na ang sandali para muli mong pagkatiwalaan ang sarili mo. Maniwala na ang mga pangarap mo ay hindi masyadong malaki. Na ang damdamin mo ay hindi masyadong marami. Hulyo 9 ang iyong spiritual checkpoint. Hindi ka pinipilit ng universo. Inaanyayahan ka. At kung tatanggapin mo ito,
May magbabago sa loob mo. Ang takot. Mas lalambot. Ang daan? Mas lilinaw. Ang puso. Sa wakas, bubukas. Hindi mo kailangang habulin ito. Lumakad ka lang ng may layunin. Dahil ang mga bituin ay hindi basta-basta nag-aalin para kanino lang. Nag-aalin sila para sayo. Pag-ibig, pera, layunin, saan tatama ang iyong kapalaran? Isa, pag-ibig at relasyon ang pagmulat ng puso. Pisces, magmahal ka na parang ito'y isang bagay na banal. Ibinibigay mo ang lahat. Madali kang magpatawad. Marunong kang maghintay ng tahimik ng buong loob. Pero nitong mga nakaraang araw may nagbabago. Hindi ka na kontento sa pwede na. Sa pag-ibig na kumukuha pero hindi nagbibigay. Sa baka balang araw, habang ang puso mo ay nangangailangan na ngayon. Sa Hulyo 9, lalambot ang enerhiya ng kalawakan sa paligid ng iyong puso. Hindi para maging marupok ka, kundi para matutong tumanggap. Kung nasa isang relasyon ka, ito ang sandali para muling kumonekta sa kaluluwa ng isa't isa. Hindi lang pag-usapan ng bayarin o plano, kundi ang mga panaginip, takot, at pananampalataya. Panahon para muling makita ang isa't isa ng buo. Kung single ka naman, isang pag-uusap ang maaaring gumising ng hindi inaasahan. Magmasid sa mga taong hindi lang nagsasalita sa pandinig mo, kundi sa kaluluwa mo. Maaaring may pumasok ng tahimik. Isang kaibigan, isang mensahe, isang saglit. Hindi ito mararamdaman na parang paputok. Ito'y mararamdaman mo bilang kapayapaan. At doon mo malalaman. 2, karera at pananalapi ang pintong hindi mo napansin. Hindi kailanman naging layunin mo ang maghabol sa pera. Ngunit kamakailan madalas mong itanong, kailan ako magiging panatag? Ang sagot? Mas malapit kaysa sa inaakala mo pero nakabalot sa hindi pamilyar na anyo. Sa paligid ng Hulyo 9, maaaring magpakita ang isang pagbabago sa pananalapi na may suot na maskara. Isang bagong ideya. Isang pakikipagtulungan. Isang maliit na proyekto na biglang lumalago. Pero narito ang twist. Bago pa man ito maunawaan ng isip mo, mararamdaman mo ito. May kutob ka. Mapapaisip ka. Mababahala ng kaunti. Iyon ang senyales. Hindi ito panahon para maghabol ng kayamanan. Ito ang panahon para mag-invest sa kung ano ang akma sayo. Ang pera ay susunod sa totoong layunin. Hindi sa kung anong makinang sa paningin. 3, layunin at kapalaran ang tahimik na apoy ay bumabalik ni. Pisces, lagi mong tinatanong. Bakit ako narito? At marahil ngayong taon na wala sayo ang sagot. Nagduda ka. Naligaw ka. Nakalimutan mo kung ano ang nagpapaliyab ng iyong damdamin. Ngunit sa Hulyo 9, may darating na liwanag. Hindi ito isang malaking pagsabog kundi banayad na mga paalala. Isang lumamong sulat sa journal. Isang alaala ng pagkabata. Isang usapan na biglang nagpapaluha. Maaalala mo kung ano talaga ang gawa ka para gawin. Kung ito man ay magpagaling, lumikha, tumulong, o magtayo. Muli mong mararamdaman ang dating apoy. At sa pagkakataong ito, hindi mo na ito itataboy. Dahil ang universo, hindi lang nagbibigay ng pahintulot. Nagbibigay na ito ng daan. Pag-ibig. Pera. Layunin. 3 pinto. Lahat naghihintay. At isa na lang ang tanong. Dene dapat gawin dahil Hulyo 9, huwag palampasin ang bintana. Pisces, narinig mo na ang tawag. Nararamdaman mo na ang pagbabago. Ang tanong na lang ngayon, anong gagawin mo sa bintanang binuksan ng universo? Dahil kahit gaano pa kaliwanag ang mga bituin, walang saysay kung hindi ka titingala. Ang Hulyo 9 ay hindi araw para magmadali. Ito ay araw para bumagal. Para tumahimik ng sapat upang marinig ang bulong ng tadhana. Kaya heto kung paano mo haharapin ang sandaling ito. 1, magsimula sa katahimikan. Magising ng maaga bago magsimula ang ingay ng mundo. Humanap ng tahimik na sulok. Sindihan ang kandila, buksan ang bintana, hayaang pumasok ang sariwang hangin. Hindi mo kailangan ng insenso o kristal, maliban kung nakapagpapaginhawa ito sayo. Ang kailangan mo lang ay presensya. Umupo sa katahimikan sa loob ng 5 minuto. Huminga. Makiramdam. Itanong sa sarili.
Ano ang kailangan kong tanggapin ngayon? At makinig hindi gamit ang tainga kundi ang kaluluwa. 2. Isulat ito. Magdala ng maliit na notebook sa buong araw. Huwag lang magsulat ng mga layunin, isulat kung ano ang handa mo ng bitawan. Isang tao. Isang takot. Isang ugali. Pagkatapos, isulat ang isang bagay na handa mong tanggapin. Maging totoo. Maging matapang. Maging malambot. Hayaan mong ang mga salita mo ang maging imbitasyon mo sa universo. 3. Gumawa ng munting ritual, lokal at espiritual. Sa mga tahanang Pilipino, hindi lang tayo naglilinis gamit ang tubig, kundi gamit ang pananampalataya. Maligo ng banayad o maghugas ng kamay habang nagdarasal. O kaya'y bumulong ng isang personal na kahilingan habang nagsisindi ng kandila. Hindi ito pamahiin. Ito'y connection. At ang pieces na mumukadkad sa ritual. 4. Sabihin ang sa senyales. Maaaring may mag-text. Maaaring may job post na biglang umagaw ng atensyon mo. Maaaring maalala mo ang isang panaginip na matagal mo nang nalimutan. Kung may gumalaw sa'yo sa Hulyo, sundan ito. Ito ang iyong sandali. Hindi mo kailangang magmadali. Kailangan mo lang magsabi ng babalang mensahe kapag hindi mo pinansin ang mga senyales. Pieces, ang mensaheng ito ay nagmumula sa pagmamahal, hindi sa takot. Pero kailangan itong masabi. Ang universo ay mapagbigay. Ngunit hindi ito mag-aaksaya. Kapag may pinto na bumukas at dumaan ka lang na walang pakialam, maaaring hindi na yon maghintay habang buhay. Ang Hulyo ay isang cosmic invitation. At ang mga paanyaya kailangang sagutin. Kung hindi mo papansinin ang mga senyales, kung basta mo lang lalampasan ang araw na abala at walang koneksyon, maaaring lumampas ang sandali nang hindi mo man lang namalayan. At darating ang panahon na itatanong mo sa sarili, bakit parang wala akong naramdaman? Bakit parang bumalik na naman ang pagkakabalaho? Hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil hindi ka naging mulat. Ang mga bituin ay hindi sumisigaw. Bumulong sila. At ang tunay na panghihinayang ay hindi yung hindi mo narinig ang mahika, kundi yung likas ka sanang makarinig pero pinili mong manahimik. Malalaman mong lumilihis ka sa aligment kapag hindi mo maipaliwanag ang pagod. Madali kang mainis kahit sa maliliit na bagay. Pakiramdam mo'y hungkag kahit ginagawa mo ang dati mong kinagigiliwan. Hindi ito parusa. Ito'y mga senyales. Banayad na hatak ng universo na nagsasabing, bumalik ka. Tumahimik ka. May sandaling nawawala sa'yo. At ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Pero huwag mo nang hintaying tuluyang magsara ang pinto. Huwag mong hayaang ang takot, pagkaabala, o pagdududa ang kumuha ng kung anong para talaga sa'yo. Pieces, ito na ang iyong wake-up call. Hindi para mataranta. Hindi para magmadali. Kundi para makaramdam ng buong buo. At kumilos bago tuluyang mawala ang liwanag. Huling salita, tinatawag ka na ng iyong tadhana. Pieces, malayo na ang narating mo. Sa kabila ng sakit, sa gitna ng katahimikan. At sa mga unos na wala ni isa ang tunay na nakaintindi. Pero tuloy ka pa rin. Patuloy kang naniwala kahit nangangatog ang boses mo. Kahit walang nakaunawa sa bigat na dinadala mo. Iyan ang tunay na lakas. Iyan ang pananampalataya. Iyan ka. At ngayon, ang universo ay tumutugon. Sa tanging wika na tunay mong naiintindihan. Hindi sa lohika kundi sa damdamin. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Hindi aksidente na bumilis ang tibok ng puso mo nang marinig mo ang Hulyo. Dahil ang sandaling ito, ang pagkakaalin na ito, hindi ito basta nangyari lang. Ipinunla na ito sa timeline ng iyong kaluluwa bago ka pa man dumating dito. Isang sagradong checkpoint. Isang paalala na hindi ka nawawala. Naghihintay ka lang. Na matagpuan muli ng sarili mo. Kaya habang nagsasama-sama ang mga bituin, habang bumubukas ang pintuan, hindi ka tinutulak. Inaanyayahan ka. Para muling mangarap. Para piliin ang sarili mo. Para pagkatiwalaan ang pakiramdam na ikaw lang ang nakadarama. At marahil, iyon ang tunay na kapalaran. Hindi lang pag-ibig. Hindi lang pera. Hindi lang layunin. Kundi ang pag-alala kung sino ka talaga. At sa wakas, ang tapang para mamuhay ayon doon.
Kaya huminga ka. Humakbang ka. Ang universo ay hindi lang nasa likuran mo. Nasa tabi mo ito. At sa Hulyo 9, iisa lang ang binibigkas nitong pangalan. Sa'yo. Dahil Pisces, hindi pa darating ang tadhana mo. Nandito na ito.